Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His words shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus.
Happy Vespers mga kapaglaom. Mabulukon ko ni nga kasanitian nato may gala mga kapaglaom inigabot na gani sa adlaw ipapaulay makahalingkawas murag nindot na kay atong paminaw murag nindot kay ni nga kasinatian nga makigtagbo ta sa Ginoo nining adlaw nga ipapaulay. So happy Sabat sa tanan. So mapiaso ginawa sa tanan sa mga pagareakan. Wassalamualaikum sa atong mga higalang igsuon natong mga Muslim. No? O sa atong mga kapaglaom, sa regular nga mga viewers diha sa YouTube, diha sa Facebook o sa atong local channel, diha sa radio nga naga-hook up nini sa tanan ninyo mga kapaglaom. O labi na kang Edgar Amor Valladares, no? Kini si Garmo, diri ni siya na balik na bunyagan, na bautismuan, na balik loob siya sa Ginoo sa taas-taas nga panahon sa iyang bakasyon. No? Retired siya nga pulis na sa Muntinlupa. Mayang gabi, kapatid. Alright. Sa di pa ta pagapadayon, atong idalhon is pangaliya sa Ginoo na tayo ubay-ubay nga mga kapaglaom diri naghangyo sila nagalalain nga concern. Magampo ta. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for this beautiful Sabbath day. It reminds us of your constant care and love to each of us. Two things that we are reminded of this holy Sabbath. You are our God who created us. You are the God who saves us when we fall into sin. Lord, adiay mga kapaglaom nga nagakinahanglan o Diyos sa ilang mga concern na matubag ang ilang mga pag-ampo. Sila ni Jose Floresca Nalsaro, Premiela Magsipok, Fernando Untayaw, Rosamilia Lagradante, Merlin Huliganga, o Ma'am Jean Kila. Labi na usag kang Sir Jimmy Sulis nga ana siya sa Tambalanan. Ayon kang Pastor Steve Paipa. Kung sa tanan nga nagabalatian karon, hinampo namo ang mga nananaw karon nga nagatuon, nagatuki iniining kamaturan nga kinising-kasing sila ilang pagpangitas kamaturan. Kaya sa mga grupo nila ni Angie o ni Mikoy 18 diha sa Pampanga, ikaw magapanalangin kanila ilan ni Nestor, Adrenaline, Neil, sila o Diyos nga imong panalanginan sila hindi. Amo kining giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Bueno. Nini atong Hopes End Time Secret. Aduna na lang mga isa ka semana ang atong panag-uban diri mga kapaglaom. Then mo ni ang atong matapos ata January 23, no, matapos ta sa January 23 buntag. Tagba o gabi di ko ka kuan. Alright. Ang atong suhito nga atong pagatun-an karon mga kining makita nato kining mga balatian karon na ba ni udugay na ni. Tanaw nato ni ang mystery sa mga mami, ha? Kumuhisgot kay ni tag mami, kunumdum kay tag Egypt, nga the pyramid sa Giza. Nagkataon nga nasalagmaan o swerte ba panalangin nga nakaadto ko diya sa Giza. Grabe nga mga pyramid. Lugnanan ka na, mga dagko, iyan na sa mga Ramses, mga hari ka. Tawag sa mga pero, no? Doon na po yung mga gagmay, ilan sa putong sa ilang mga servants. Diyan na sa Giza. People have always been fascinated with mummy. Well, kaya nga, mga na-preserve, hantod karon. Somehow, they seem to connect us to the past in the way that nothing else can. When Napoleon Bonaparte invaded Egypt, iyang nakita niya, doon na siya yung mga team of scholars o sa mga scientists. Almost accidentally, in 1799, the French soldier discovered the black basalt. Ano sabi yung black basalt? Slab with ancient writing, sa kaslab, na ancient writing there sa town of Rosita, not far from Alexandria. Alexandria was one of the city there. Alright. So the stone was written in the three language, Egyptian, hieroglyphics,
Demotic and hieroglyphics, Demotic and Greek. Mauna ang lingwahe, no? Ilan nakita. The text was inscribed by Egyptian priests honoring Ptolemy. Ito man si Ptolemy. Silang tong pat ka mga general ni Alexander the Great, di ba? Si Ptolemy, Lysimachus, Cassander, mauna sila ang upat ka general nga kauban ni Alexander the Great kaniadto nga grabe gid ang ilang gitawag pag-invade sa mga nasod. Saka amaze makatingala nga mga kuratan ka, matingala ka, ma-amaze ka sa mga archaeologists o linguists o scholar nga ilabang itanaw nila ang mystery, ilabang giapran nga makita didto ang mga unsa ang nahitabo nga niadtong 2000 ka mga katuigan. CT scan nga determine sa ilang mga balatian, no? Ang mga balatian sa mga ancient Egyptians. Tanaw nato ni siya nga isa sa mga dako nga income dito sa Egypt sa ilang gobyerno is kanang mga scholars, group of scholars from different universities diri sa kalibutan kay bayaran man na nila millions of dollars ang ibayad na kanang mga mami nila nga ila lang ng tanawon dito bukikio nila pag city sa tanawon nila ang mga remains, no? Kay amazing kayo mga kapaglaw mahangtod karon na preserve gina siya nga ilang lawas wa gina maabog, wala na maabog tungod kay kini manggong mga Egyptian they are searching about concerned sila sa death o kining life immortality mao na ang ilang ginagawa nga tuno sila nga ang kinabuhi daw sa tao ugma dunay tay pagtunini. Some of their surprising finds included a very serious dental decay kanang daot sa ngipon unya ang ebidensya sa mga sakit sa kasing-kasing. Kining duha ka indicator is likely the result of diet na dunay connection sa ilang lifestyle kanito. Tanawa ilang nakita nito nga na-discoveryan. Resulta sa high in sugar and fatty cholesterol, especially among the Egyptian elite. Among sa mga Egyptian elite, kung sa ato pa ni karon mga oligarchs, so sa in English pa, mga manggaranon gini sila. So, dito sa ang ilang lifestyle sa mga oligarchs kaniadto. So pag-imbestiga na nakita nila ang kamaturan, tinuod gyud ang gisulti sa balaang kasulatan. 3 examples of this finding show how this is true. Ramses II was one of the most powerful kings of Egypt. After examining this mummy, researchers have concluded that he died, si Ramses II, namatay sa gitawag na heart attack ang gikamatyan ni Ramses II. Died. In a remarkable CT scan, a medical research examined the actual veins of the arteries of the kings. Unsa ila nakita? Any cardiologist today will tell you these findings are familiar and deadly. His arteries and veins were choked with plaque. Mao man ni karon tato, leaving hardly in space to the blood to flow enough. Nagbara na sila, mao na nga dili ka ang circulation sa dugo, dili tungod sa mga cholesterol dito sa kaugatan. Another interesting mummy is that si Hatshepsut, kabol mo sige ni si Hatshepsut, mauni ang nag-adapt kang Moses. Katulad si Moses, nga gipaanod siya sa imama dito sa suba, kay niadtong panahon na ang 2 years below nga mga kabataan, pamatyon man, nag-order man ang pero nga pamatyon. Mauni si Hatshepsut. So, man i-pronounce lang ngalan, okay rin ang yuhin nyo, kay dali round ta. Mga Abunjunito, mga Porfirio, dali ra kayo, Carlito, Diosdado, na siya. Okay, Egyptian stepmother kinisi ni Moses, di ba?
gi-examine ang iyang lawas, ang patayng lawas, siya seriously overweight, and suffering from diabetes and bone cancer when she died in her 50s. 50 pa, 50, namatay na siya. Mauna ang ilang nga mga nangadiskubrihan. A third mummy is that a young man who was neither rich nor famous, but it is interesting because he died with an advanced case of trichinosis. Ano man yung trichinosis? And this is a parasite makita diha sa baboy, sa karning baboy. Hilabi na ang karning baboy, kana bitaw na magluto, bitaw tag karning dili kay ihapkog na pay mga dugo-dugo. Advanced trichinosis. A trichinosis are parasites that burrow into the muscles and they are result of eating pork. I do. Pagkaon sa baboy, mauna ang resulta ni adtong batanon nga iyang naa dito nakaplagan sa iyang lawas. Okay. So kini nga example nagahulagway nga ang Egyptian, ang ilang mga nagsuffered sila sa the same day, pamao nga balatian, karon kanato. Sa ato usab nga balatian karon. Pudi mo do maura diay ang imog ang akong lifestyle sa mga Egyptian. They suffered from high blood pressure and heart disease, and recently evidence of some cancer has been discovered. No? They were afflicted with arthritis, parasite. Kita dagang kay mga arthritis on. Dili kay makalakaw kay arthritis, kay mahilig og kaon og lamang loob. Kung mga parasites, and no wonder it is not hard to find an explanation when you look at the Egyptian lifestyle. So ang lifestyle sa Egyptian, mao sa atong lifestyle karon mga kapaglaom. Tanawa ra, they consume large quantity of sugar. Kita karon, cake, inumpag kula, kaon pa rin ice cream. Lisang, gabi pag uli na ako sa balay, natintal jud ko ba? Akong anak, nagkimog ice cream. Ako sa manak, yung kaon, ice cream. Ubi ako kapanihapon. Sulay-sulay gamay. Kuyawan ko kay pagka kadlaw na, medyo naman inom din kong ininit tubig with limon. Kaon ko sa kalimonsito, ininit tubig na din akong gipang kaon niya. Gaya na buntag, wak ko na mahaw, nakaon ko prutas, abanara akong gikaon. Patay gini kay kung kanang mga kagaw-kagaw da, matay man akong daghang vitamin C. Vitamin C ra gid atong birada. So may gani kay nahadlo ko wadan ko og tingog ba. No? Okay. So they consume large quantities of sugar and alcohol. They drank beer for breakfast, beer for lunch, and more for supper. Pamahaw pa niyo to ilang alcohol, oy. Sa mga oligarchy, can afford ba sila? Yeah? It was common for both adults and children to drink beer. Egyptian feasts often started at 4 in the afternoon and lasted 4 days. Ingana na sila maghanda ang mga Egyptian. Apuantun, pila pa na, napanay bispiras, katumanan, liwas, makalilisang na sila. So when God took His people out of Egypt, it was His intention nga iya ipalahi nun, lainon gid sila, ipagawas sila kay ang mga katawhan sa Ginoo naka-adaptar sa Egyptian lifestyle. So isa sa katuyuan sa Ginoo mga kapaglaom, gusto sa Ginoo nga unsa mahilayo kita, makaling kawas kita kay ang mga katawhan sa Ginoo naka-adapt naman sa estilo sa mga Ehiptohanon. Linyaran ni ingon sa Ginoo sa diha sa Exodus 15:26. If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, and do what is right in His sight,
give ear to His commandments, pagkapaminaw ka sa iyang kasuguan, o ang satanan niyang kabalon, ayun siya, I will put none of disease on which I have brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. Ang Ginoo mga kapaglaom, duna siya'y, unsaman, duna siya'y prescription nga lifestyle sa iyang katawhan. Dili plano sa Ginoo mga kapaglaom nga iyang katawhan mura gaagud-agud na ba nga nang bitang gaagud-agud na luoy na kaistanan mao nang naa. Ang gusto sa Ginoo nga iyang mga katawhan is himsog. Kay unsaon nimo pagmantala sa maayong balita, unsaon nimo pagrepresentar sa Ginoo nga masakiton ka. So magamping kita sa atong ginakaon o atong mga panglawas. So God ways is the best. So lalay ka nang giingon sa inyong mga doktor o ana maayo na siya, pero ang the best ang iya sa Ginoo. Unsa may pagkaon nga gidesign sa Ginoo day. Unsa man nga lifestyle ang gidesign sa Ginoo para sa iyang katawhan, mga kapaglaom. Di? Unsa man? Unsa? Tanaw na to sa balaang kasulatan. Kay dili ta mag-prescribe, kita-kita ra. So kinahanglan ang Biblia, maoy atong guide. Kay magpataka raman ta kung kita magpahaw-maom raman ta sa ato. Ya dili man ta kasaligan. Di ba? God's way is the best. As the result were clear, as the 40 years drew to a close, there was none feeble among his tribes. Dito na nga, wala kunoy masakiton ni ini nga tribu. Salmo 137. At the end of Moses' lifetime leadership, Scripture records that his eyes were not dim, nor his natural vigor diminished. Pilay edad ni Moses sa diya nga gi-lead out niya ang katawan sa Israel. He was in beyond retirable years. 80 ang iyang edad. Ispogo mo na, 80 ang iyang edad. 40 years niya atiman ang mga katawan sa Israel nga bagutbutan kay mga dagko, isag nakakita nagmilagro sa Ginoo, di lagi apog tamudmod. Og the same nga atong nasinati karon mga kapaglaom. Sige mga tao, sige tamudmod sa leadership. His eyes, wa siya nagantipara. Kita karon di na, mantipara na. Kay dili man ta sa gagmay pa ta, di man ta hingaog kalabasa. Kay wa man tas kamaturan sa una may mining kung napatas simbahan kay kung nay magfellowship dada day kalabasa din sa ganda di kaon ta pimig kalabasa kay maayo man ang vitamin A man, di ba? O kamo nga nagdako mo sa fellowship, kalabasa di mo masirong kalabasa, di ba? Di na masirong kalabasa. Okoy na yun, di ba? Mo na siya. According to Deuteronomy. So God's health laws are still good for people today. Ayaw nang gi-design sa Ginoo, ayaw nang gi-design sa tao kanaging sa Ginoo kay kung sa Ginoo that is the best for us. The best gina siya ang sa Ginoo. Di man ina. It is not hard to discover what was the plan at the very beginning of the Creator, laid out the essential elements of lifestyle. So man nga element that would make it possible for them to enjoy a godly life and abundant health. Abundansya. Abundansya gid kayo. The plan included what? Unsa man nga plano? Loving relationship. Loving. Maayo kag lifestyle. Unya, di ka labing. Abiyaan ka. Diba? Sige na kag panaway. Labing ka, labing. Labing ka sa imong family. Labing ka sa imong silingan. Lahi po ng labing-labing sa silingan nga. Imong kumari, dili na mao. Matigbasan ka na sa imong para akong uyuan. Gitigbas kay gilabing-labingan man na. So nga labing meaning, you're kind, respectful. Munipot pasabot diri ha, mga kabaglaom. So, include what? Exercise. So, exercise kita. Pasingot yun. Para katong mga calorie, mga sunog din to siya, dili to mapundo sa ato lawas. Ang uban, sige lagkaon, way pasingot, mao na mapundo,
ang mga calorie diya sa lawas. So mao na nga tikot bisag ilakaw sakit kayo kay arthritis na okay. Kusog kay mukaon labi na ang gikaon pod kinilaw, sinugba, kanang sutukil sugba tila sugba kilaw tinula. Oo na sutukil. Sugba tula kilaw sutukil. Okay. Di na mo ko kay kuan na kay wala mo ko kakaog kay ng sutukil. Ako kills you to. All right. So exercise. The Lord placed our first parents in the Garden of Eden to tend and keep it. Sunagig, gatrabaho, ga-exercise. Fresh air, sunshine, rest. Fresh air. Bawal gibnigalyo. Kung kamudian amoy tapad, kaututo na isa pa utot, kay kinahanglan ang fresh air. Ito sa mo, gawas mo. Sunshine, we need sunshine. Ako man, kakahadlok og pa adlaw kay makuan ko dili kinahanglan ta. Doon na lay limit nga panahon kay kinahanglan ta. Nganong usahay dili kay ta makatulog, kulang ta exposure sa adlaw. Insomnia, kulang ta exposure sa adlaw. So kinahanglan po tag pahulay dili na ta sige trabaho bisag kining atong uban nga mga alcoholic nga malipay sila alcoholic. Abi nimo dili ba na maayo ng alcoholic yun. Life is a balancing act. Inana imong trabaho, ayaw na dalas balay, pag-abot sa balay, kadol mo dito sa imong mga anak, apo, membros pa ni balay, istorya, pag-abot sa balay, tagsarabot, individual gyapon kay ang mama nag-cellphone, ang papa cellphone, ang auntie cellphone, anak cellphone, mingaw kay sila. Nawala na ang social interaction. Okay? Rest. Pahulay gyud. Mo nang kada adlaw nga papahulay, pahulay kita natay kapahulayan sa Ginoo. Natay gitawag peace of mind, makasinati ta sa pagkabalaan sa adlaw papahulay kay mauni gibalaan o gi-sanctify sa Ginoo. So enough water kinahanglan. Ang ato imnon dili gin, dili marka demonyo, tubig lang. Water, nya kini nga water wala hangover. Dili ka mangainom nga kung gin ni pagabutos agi kag kasada nga naay magpababaw. Sama na. Kalitan na ni muna kana kay naka-gin god naka-gin nakamarka demonyo mo na pog demonyo ang kinaiya So tubig lang yun. Nutrition, unsa man nga nutrition? Remember, our body is nourished with vitamins and minerals. So, proper nutrition, atong gikinahanglan. Sakto nga nutrition ang gikinahanglan. Mao na ang plano sa Ginoo sa atong gikinahanglan. He has promised that when Jesus come back, He will make all things new. He will bring us back to the original condition of diet. Kining atong mga pagkaon, mga kapaglaom karon, dul-duol lagi kung layo ra gid ni sa tinuod. Layo ra gid ni sa tinuod. Ito gidesign sa Ginoo kay karon. Ngayon po ka, vegetarian ka, agoy. Frutarian ka, nya imong prutas ang gikaon man. Grapes, social, apple. Gikan man na sa layo man ang gikanan Ambot adi nagikanan. So dili na siya moabot diri kung wala na siya gibutangan og chemical. So grabe ang chemical niya na mga kapaglaom. May pay diya ka na mga lokal na nato nga prutas. Abana. Kung walay abana, guyabano di ay. Diba? Klase-klase lang good. Santol. Kanang biyabas. Kanang dili. Ayaw pagpalit ng highly commercialized nga mga prutas o utanon. Kay naapoy manglapsi ang gawas na to ana. The positive effects of a vegetarian diet. Mao ni siya ang design sa Ginoo. Genesis 1:29 mao na ang imong pagkaon. The study has proven that what? That Adventists enjoy better health, less cancer of all kinds, as much less diabetes, heart failure, and strokes. Ito. Kamu bitaw kung gusto mo nga mag-usap mo og lifestyle, pay mag-Adventista mo. Bitaw. Kay mausap man pud ang atong kinanan. Ako pagka-Adventist ako, awan ako mukha og baboy.
Wa na ko mukaw, ba di man na makaong baboy, karning baboy. Wa na ko kaog, akong papa sa akong mama sa na, akong papa litsonero, akong mama may kay mulutog sampay na. Unya puto dahil ni ko na alam miya oy. Ha? Alam na. Pagka Adventist ako, gibiyaan ko naman to. Pag Adventist ako, giundangan ako ang bisyo. Bay pa to, katong mga dagang kitang bisyo. Kung gusto ta nga, mutaas-taas pa nga itong kinabuhi niya, dili kay katigulang tanahon. Pag Adventista. May tao. Adventista ta. Ano ba day? Tuol nga mo ta Ginoo. Ano day? Unsa day yung Adventista day? Mausab ang atong lifestyle. Daghan po Adventist. Sultihan ta mo na po yung mga Adventista. Wala po God. Mo saibit-saibit nga po ito paso-aso ba. Siyat-siyat po na uban. Wala gina sa tao gina. Pero mas maayo kaya nga Adventist ang the church mismo is nag-advocate ni ining healthy lifestyle. Less cancer of all kinds and much less diabetic heart and failure stroke. And are living at an average at least 6 to 8 years longer karon na 10 years than the general population. At least ibis mamatay ka 80 niya nag-adventista ka 90 na ka mamatay. Ano usab man ka sa imong lifestyle. One kanusa man ang pagkaon sa unod gidugang sa Ginoo. Okay, after the flood nothing green was growing. So wala naman human sa flood gidugang sa Ginoo. Pero gipili, gipili. Dunay unsa man nga pili, but he laid rules that he could avoid the most dangerous and harmful types. Unsa man ang harmful type? They were to eat what? Only flesh animals that have divided the hope and chew the cud. So pikasog tiil unya gapangusap. So all pork products, tanang mga baboy, di suka pa kay magad sa baboy. So muna, all pork products including bacon, hams, sausage, tsapa, were excluded. God's word is very clear. The swine, mo na kita Anglo-Saxon sa pig. The swine do it divide pikasya, pero wala siya gaba. Having cloven food, yet does not chew the cud. Pikasya til, pero wala man gapangusap. Iyon sa Ginoo, unclean. Kitsa ningon, mahugaw ang iyon ang Ginoo. Their flesh you shall not touch, and their carcasses sa patayng lawas you shall not touch. They are unclean unto you. Nana sa Leviticus, palihog kong basa ninyo. O nang sa ako nang gikayon niya, ayaw kayo magtuo sa akong gisulti dire. Kamu mismo, mga mangita mong pamagi, mangita mong Biblia, bukikia ninyo na, kamu mismo madiskubrihan, mo nang giingon ni Pablo, arang-arang pa itong mga Hudiyo sa Berea, kay sa Tesalonica, kay sila, wala lang sila naminaw dito sa Gwali kang Pablo, kung sa isulti, maura po ila, sila mismo nag-adto o gisuta nila, ilaging giutingkay, be? Sila mismo nakakaplag sa kamaturan. Di man na ipakaon nga lami man na, bitaw. Pork is one of the highest of fatty cholesterol, which of course contributes to the world's #1 killer, contributing of coronary disease. Ami magod, dagang kay putahe di lang, labi na ang paborito nato lechon. Pag lechon labi na kanang, ikaw kakao maga, na? Kao nga no? Kanang lechon dilitsi, kakao ka, crispy pata. Ako gana. Lechon. Kabalo po ka sa istorya ng lechon? Wala. Nga gusto mo may balo? Ay na lang, kay basta di na mo mangaong na mo iban nga, basta di mangaon. Ato lang istorya dire. Na istorya on talaga ni, ngani. Ingon ang baktin gamay pa siya. Namiya kay ingon to sa baktin kay. Intimate kay among relasyon sa akong agalon. Akong gibuhatag balay. Unya palangga kay kuniya. Inikabot niya gikas trabaho sa hapon. Hikapikapon niya akong tiyan. Kanahan kay ko. Very intimate ka, Amy. Niya, pakaunon ko niya. Uy, nagdako ko. Himsog kay akong lawas. Niya, sa kaadlaw, nakuyawan ko. Kay duwa man sila kabog na iyang kumpare nga. Sige, tanaw sa akong. Murag kong mahilis sa tanawon siya. Siyempre, sunod si Mana, pre, birthday. Guwapo ka ni Bill. Lechon dilitsi. Okay, lechon dilitsi na ako. Kuy, medyo ko na kuyawan. Pag-abot sa Domingo, gitrayduran ko sa akong agalon. Gigol-gol ko.
ay gul-gul. Ituhog pagid ang akong buli sa kawayan. Gipalahot pagid hiwi ko na ko baba nya. Ako mga kamot yan til gipambali tuyok-tuyok lang ko giganggang ko sa kalayo ni pula-pula ko pagkuman gikuha ko dito gibutas lamisa giyaga akong hiwi na ka akong butangan bagay apple pag unya pagkataon pangapahuman nila pangaji kuninitan ko bukog galay nabilin niya na magagmayunod niya napagin nabilin gihimo pag nilang lechon paksiw lagot kay ko sa kong galon ingon pa sa lechon siya amo balos ko sa kong galon nagkatong kumpare kay niaman ni ang akong mga tambok sa ilang lawas, ako ni ipabangin sa ilang kaugatan, puston ko ni ilang kasing-kasing og tambok. Kay unsay nahitabo sa ako, maupoy mahitabo sa ila. Ako yun sa may tao, pagtaod na stroke. Unsa may hitsura sa kanang ma-stroke, di ba? Murag gilito na, mahiwi ba ba, no? Ang tiil, ang kamot, magkuko, di ba? Murag gilitson, di ba? Mauwi na. Mo ng pork. Number 1 killer na siya, coronary disease. Hatag na siya niya, mga haon baboy. Karon dagan, dili lang baboy, hinuna. Lechon manok, kahagya po na, barato. Bacon is most often cured with nitrates which have been demonstrated have a cancer link. There is a problem of trichinosis from uncooked, poorly cooked pork. All of these are vegetarian animals and they include cattle. Sa mga vegetarian nga animal. Maunigigan. Cattle, sheep, goats, deer, antelope, elk. Ang carnivorous is scavenger na siya. Kinsang baboy, dili na siya vegetarian. Iro, dili na siya vegetarian. Maunay, balate man na nato maunay, gi-include nga pwede kaunon kay kana mga vegetarian nga mga mananap. Maayo pang mananap. Ito na ang ilang ngipon, parehara sa atong ngipon. Kanang naa nga design sa ngipon, pareha sa pagita mong mananap nga pareha sa atong ngipon, dili gidna mo pakaon o pareho sa ila, di po na siya mukaog unod. Pero katong mga talinis, katong kinain, ganang murag Dracula, mo bito ng tao nga Dracula, mukaon pong tao. Kaya na naman nilang ngipon. May tango, bitaw. Okay. Among the seafood, there were to eat only creatures with thin scale, katunay na himbis o hasang. Certain birds na apod sa prohibited. Sa manata, giplata na sa Ginoo. Did Jesus make all foods clean? Kaya naman ko ito, may matungong mo, muabhabay, gin ba? Muabhabay. Namin tiktok lang sulatan nga. Kuha naman na, gilimpiyuhan naman na sa Ginoo. Tiyot sa may gilimpiyuhan sa Ginoo, ang pagkaon. Muna, kanang pananaw ni Pedro dito sa sulat sa buhat Jis. Ang background ini mga kapaglaom doon ay kultura sa Hintil o Hudiyo. Kining Hudiyo kanang Hintil di gina sila magkuyog, di gina sila magistorya bisang gani nga nang panlitan. Tuwa dito ang Hintil. Unya niya diri ang Hudiyo. Nalandungan ko sa anino sa Hintil, magpuasa ko kay nahugawan ko tungod ng Hintil. Gi-consider sa kultura sa Hudiyo nga kana mga Hintil hugaw na nga mga tao, wanay labot sa kalasawan, hugaw na mga luog na. Pero at the same time dito sa pikas nga banda, si Pedro, nagwali sila, yang giwalihan ni Pedro mao ang mga Hudiyo ra. Wa siya gawali sa mga Hintil kay nagunaw si Pedro wala man nilabot sila sa kaluwasan o hinumdumin ining panahon na ang context ini humanas si Jesus Christ namatay dito sa cross milaka adto na siya sa langit kay wala na si Jesus Christ diri tuwa na silang Pedro na nagpadayon pag gigutom sila man sila nagabaklay samtang nagahikay to nakakitag tagpiyong nagnap kita siya pananahon. Muna nakita niya pananaw na habol nga naagisudlan tanan mga bitin, baki, sa panadiha, mga baboy, ilaga, buaya, sigbin, abot na ba'y sigbin dia? So, sa laing bahin usab, doon na dito sa kagrupo, sa kultura nga Hintil, si Cornelio. Pero si Cornelio, dili hangal-hangal nga tao, buutan. Nagtabang, nahatag siya glimos, mga tao. Painampuon sa Ginoo. Ayaw gid mo pag-unahuna mga kapaglaong nga kamuray may nampuon ha. Ayaw gid mo pag-unahuna nga dunay mga tao nga wala dito sa unahan nga wala na sila Dios, dili na sila Dios. No, by nature God, man is
religious by nature. So ayaw gid mo pag kinapayas diya nga kamuray maayon tao, kamuray buutan o bandili. Ha? Kamuray pakamatyan, luwason sa Ginoo. Dili tanan tao, taon luwason sa Ginoo. Mauna ilang understanding, mauna ang itawag nato og kultura kanito sa Hudiyo. Pero kini si Cornelio, giduat-tuas la sa manulunda. Uy, ang imong pag-ampo misulbong sa langit, ang imong pagkabuutan pasabot. Kinahanglan ka pawalian papabatungo, mabalon kas kamaturan na dito sa hupi nga magwawali si Pedro, patuato siya. Wala yun. Si Pedro, giingnan siya, kaon Pedro. Sometimes people say, but those instructions are from the Old Testament. When Jesus died on the cross, He made them all foods clean. Did God died for the foods? He died for the people, right? Namatay siya? Okay. The death of Jesus Christ did not suddenly remove the fat and cholesterol. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus, mga kabalaw, wala na nagkuha sa mga tambok o mga cholesterol o mga parasite diya sa mga ugat. Sa mga lawas sa tao. No. The death of Jesus Christ did not some magical way that makes snakes, vulture, lizard, fig, delicacies for us to indulge our appetite. No! These scavengers were unhealthy before the cross and they are still unhealthy after the cross. Hugaw na sila. Giingnan na sila ang clean. Wapa ang cross. Dito ba tayo? So pag-abot after sa cross sa kamatayan na, maugyapon, hugaw na sila. So may diferensya sa hugaw ug nahugawan. Sinina mahugawan, pwede malimpyuhan. Okay? Ang hugaw, malimpyuhan na. Gideklara na ba nga hugaw? Di ba? So may sample sa hugaw. Tae. Hugaw na tae. Limpihin ko na ng tae. So kung saan mo naglimpyo, tae rin na siya. Hindi ba? So hugaw na siya. Sumunod ang scavenger. Ang scavenger, hugaw na siya. Dilikid mahitabo, nga malimpyo na siya. Unclean meats are no longer unclean in the ceremonial scenes. But the cross did not remove the trichina saginata, and the other parasite from the fork. Wala na. I did not take away the saturated fat and cholesterol and all other things that make us unhealthful for us. Somebody says, what about the vision of Peter? Mo na gilimpyo na. Arise, ginang ko si Peter, klaro kay, akin sa maningo na, tingong, ginawa mo na. Bawon Pedro, kaon! So ito the vision recorded in Acts, and need to ask if the vision is really about food, about something else. Unsa man pasabot. Peter did not think that the Lord was telling him to eat lizards, scorpions, ilaga, unsa na diyang mga dulumtanan. So, it was all right for him to go to the house of Cornelius the centurion. What was the centurion? Cornelio, kipakitaan po ito panagi. At tuwas manulunda. Ito ang manulunda nga. Uy, unsa man to siya nga tao, hintil. Mo itong i-consider sa katilingban sa Hudiyo, sa kultura sa Hudiyo, hugaw to silang klase ito. They would never enter the house of non-Jew. Never eat with them. Mauna ang ilang kultura ka na ito. The vision was not about food. The vision was about the people that Christ died for them. Maunang na ang kahulugan sa buhat, dili na pagkaon ang issue dia, ang context dia, ang lintunganay dia, is mahitungod sa tao nga nahugawan tungod sa sala. Kung nahugawan ka tungod sa sala, pwede ka malimpyuhan. Ang makalimpyo, ang dugo ragid ni Ginoong Hesus. Ako usa ka makasasala, usa ka kriminal, nahugawan tungod sa sala. Pero sa diya ako mitugyan sa akong kinabuhi diya sa Ginoo. Ang akong kinabuhi gitabunan sa Ginoo sa iya nga grasya. Mauna. Mabidan na niyon, if you confess our sins, He's willing to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Paghugas ka na to sa dili na itong pagkamataro, it was to help Peter and the other Jewish Christians overcome this terrible prejudice that would have blocked the spreading of the gospel. So, mauna issue that. Throughout the scripture, God used the principle, therefore, if you, whether you eat or drink, whatever you do, himua ka na alang sa paghimaya sa Ginoo. Nag-inom ko. Tanduhay akong inom. Nalipay bang ginawa ni? Naglatay-latay ko na. Nagtag ko na. Nalipay ba na? Himaya ba na akong ginom? Therefore, whatever you do or eat, kaong ka diya og halas mangunsa na diyang mga dulumtanan nalas, bautana, nahimaya ba ang Ginoo? Daghan nagparasay, daghan nagvirus, daghan nagkagaw.
Dili gusto sa Ginoo nga ang imong lawas sa Ginoo. Ang imong lawas sa mahugawan kay mahawalaw templo kini sa Dios. Pasudlan na itong alcohol na mahubog ang Malang Espiritu sa inang gana mo. Dagan! Kadili man na mo inom ng Malang Espiritu. Tarungon na gunin nato igsuon. Kining niya, kina ato mga bisyo, resulta na sa pagwala na ito paghigugmas kamaturan. Okay. Hindi po ako galit. Ako na rin nagpapahiwatig lang po, mga kapatid. Okay. One of the ways that we worship the God, ang Ginoo nga atong magbubuhat, respecting the things He has made. Kikiyat ang ibuhat. Respetuhan na ito ang nagbuhat. We cannot worship the Creator fully if we, what? Destroy our body. Sigarilyo, madaot ato lawas. Unsa may naa sigarilyo? Kapin sa 7,000 ka mga toxic na chemical diha. Nga nada. Tanduay, beer, tanawan tong mga tao nga bisag unsa ka professional makainom nagbeer wala nagbatasan. Ato nakita na to buutan kay dating dito may mga tila. Pagkainom na beer, ang uban maghihi dito sa ka. Uy. Anong sa unhealthy habits? So we have to respect, we have to take care of our body because this is God's temple. That I may dwell therein. Nanuktok siya sa Revelas siya. Nanuktok siya sa gangaan. Diha sa imong kasing-kasing mga ngala. Of all the things God had made, the human body is the most intricate. The most intricate and marvelous. Marvelous. Katingan ang atong lawas sigala. Imagine ko no, kung nasayop ang Ginoo sa paghimo nimo. Kanalang imong ilong kung nabali ang bangag. Imagine ra gud na. Kung kanalang imong ilong nabali ang bangag, Inigulan, malumos ka, tingulan na ba karon? Tanawa, pasalamatin Ginoo. The message is to honor God, in our body. So, ang mensahe is, atong himayaon, ang Ginoo, pinaagi sa ato nga lawas is one of the heaven's last days appeal to His last days people. It is a call to refrain from all what? Health-destroying habits. Kununsa man gana nga imong gihimo karon mga kapaglawom, mga higala, nga mao'y makapadaot sa imong lawas, biyain na kana, talikdi na kana, adaptaha ang gitawag nato. The burden of the week. Tanawa si Galileo, taglangan na makalisan dagang kay nangamatay. Mga 20 years ago, Philippines alone, we have a 33.2 billion economic loss. 33.2 billion. Gigasto ni sa mga Pilipino. Asa gigasto? Gipamalit og sigarilyo o gigasto bayad sa ospital sa tambal tungod sa sigarilyo nga balatian. Nya, kanang tagyas sigarilyo, mubayad ay magsakit ka. Di na mutabag bayad nimo dito ang imong mahal skiniboy, imong parinti, imong asawa, imong exposure, bisan pa, waka ka sigarilyo, exposure ka sa, nakasimot ka, simot ka, posible ba ka magalang cancer? Mauna pa. Naidiri doktor, sa asawas doktor kagayan sa una, iyang bana, manigarilyo ay. Una pa siya na-diagnose og lung cancer. Lagot ka siya kay, anong ma-diagnose siya lung cancer nga, waman siya sigarilyo. Yang bana, panigarilyo sa kwarto, sige siya kanggap-anggap. So, mamatang, naatay balaod karon diri sa, bawal manigarilyo sa public places. Dunay national usab nga Republic Act. Acute respiratory infection and ear problems and severe asthma attack in children. Nag-asthma ang mga bata, ngano man. Wa man ilabot sigarilyo, wala nigarilyo, pero naaman mo kapanigarilyo mas balay. Millions today would like to quit, but it is not easy. It is true that they are fortunate who find it relative. Kanabang dali ra ang uban makaundang. Payundang wala na dayo, pero ang uban gilisod yun. But most of the people find huge challenge because nicotine is highly addictive. Ang nicotine addictive na siya. Dunay duha ka klase nga addiction, psychological addiction and physical addiction. Nicotine is physical addiction. So, mawala, ma-stimulate ang gana ba katong gitawag reward center sa imong brain that causes real changes in both the brain and body. The battle is within the bottle. Ano sa mong kumundang ani? Beer, kay lami man gud kumakainom gud. Kay kumakainom ma-bright man. Kumakainom
Diyan, makainom na gani, may na kay misturya. Naiuban nga, mga ulitaw, ay ra makaingon sa ilang nagustuhan nga dalaga kung makainom, makalilisang. Evil has never been bold and enticing. Can we afford to have our brains clouded by alcohol as we fight the battle for a holy living? Mao na ang mga alcoholic, wala na kayo na sila vision, wala na kayo panglantaw. Nadaot na ang ilang set of judgment. Wala na kayo planos kinabuhi. Wala na plano sa ilang kabataan. Fortunately, my father was an alcoholic. 14 mi kabuok, wagit siya'y padasig sa amo. Nanak, ikaw, maningkamot kay eskwela mo ni, ikaw, mag-engineer ka, ikaw inyo, mag-pastor ka, waman. Wala, pero napastor ko karon. Wala gyud kami 14 kabuok pila duha ra mi nakahuman gyud og kurso. Duha ra gyud mi nakahuman. Nayuban nakatungtong kuliyo, wala nakapadayon. Sa 14 mi. Gani kay namatay tong tulo. So 11 na lang mi. Alcohol, makalilisang. Slander. Ang alcohol dauton ng pamilya. Makabalo dili na kay daghan na kay na. Today our homes are under siege and family values are corroding because our eyes what a challenge is to raise God-fearing children today. Do you want to set them an example of alcohol consumption? Dili kay ko wala kay ko naglisod og bisyo kay nakita naman ako sa balay daan akong papa alcoholic pan. So wala na kay ko naglisod. Di man ko nagsugod og bisyo sa balay. So the purpose started in the home. For me, ang purpose nagsugod na diha sa amo sa balay. Mamaya ako nakita influensya. Alright. The wise man warned us long. Who was who? Who was sorrow? Who was a strife? Who was complaints? Kitsa man kunutong na ay pagkasuko, doon ay dagang kasuko anak, katumantong, gapula ang mata. Kitsa man ang gapula ang mata. Mauna nakainom, ugbino. I may not say a wise as Solomon, but I want to accept his inspired what? Inspired wisdom and avoid the danger of alcohol. 35 years ago, I got unhelp. I got unhelp from the Lord. Sa kapanahon niyo ko, Lord, kung dili gid ni para sa ako, tabangi ko Ginoo. Tagai ko pagbati nga di na ko ganahan ani. Immediately at that instant, di na ko ganahan. Minung ko, di na ko ganahan nining mga butanga. Mao na akong ampo ko sino. Kung tinuog na ka Ginoo, ako ning ihatag ang akong kinabuhi. Tabangi lang kong mapiyaan. Kaya wala, I almost ruined my life. Sa panahon, nga daghan pag bisyo, walay, bati pa kayo ang akong lifestyle. Walay bulan nga di ko musulod, dili makakaso. 50 ka kaso ako nagyan. Tungod niya ng dili man. So mga katauhan karon, mga kabataan karon, mga kapaglaom, mga tao karong napisyo, nanginahanglan na sila tabang. Can you be one of them a help? So kinahanglan nagitagtabang. You may know sometimes whose life is being torn apart by alcohol. Daghan kaya sila biktima ng drug. Auban mga mbak na, pamilya guba na, wala na lisod kaya. So the most important reason is, science confirmed that the Bible teaches that human beings are integrated package, including mind, body, and soul. Ang pinga na to, whatever affects one of these parts affects all. Mo nang giyon sa in English pa, sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Tama ba kapatid? As we, in our personal lives and health practice, demonstrate God's way of life to the world, we will reveal, ato ipadayag, ingala, nga kita nag-enjoy diha sa ato kinabuhi under sa gitawag Diyos nun nga pagdumala. Good health is an important aid. Having a clear mind, a heart that is tuned in God principle. And that is the most important reason for taking care of our health. Because we are bought with a price. The price is the blood of Jesus Christ. And now, may the God of peace, you completely, and may your whole spirit, soul, body preserve, blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya mauna ang atong ginapabot, ang iya nga pagbalik. Busa na kinahanglan ta pagbalaan, pagsanctify sa atong kaugalin before His coming. And now is the time to change, to have a paradigm shift, to have a radical change sa atong kinabuhi. Ang ato na gimahimo is Jesus
Just now, I commit my life to you once again. I will surrender everything and everything I have to you, Lord. Abi ni mo, mga kapaglaong, kung wala ko nagtugyan sa Ginoo sa akong kinabuhi, possibly I am behind bars or I am 6 feet below the ground already. But 35 years ago, I made the best so far, the best decision that I've ever made in my life. Nakatulimad-mad ko because it was the Holy Spirit who convicts my soul. It was the Holy Spirit who talked in my conscience. Nga nagsulti sa ako dito sa niyatong panahon na. Kagingay ko niyatong panahon na. But the Lord, because He loves me, because the Lord is concerned of my life, and He wants me to be there in heaven. He wants me to change my life, which I tried it many times in my life. Ako ning gisulayan. Makadagkan nga panahon sa akong kinabuhi. I tried it, but I was a failure. Many times I attempt. Nabiyaan ako akong bisyo. Pero mabughat ragid gihapon. Mayon ko sa akong inahan, sagdi lang nay, iniglaya na ako man, di nagyud ko, magbait na ko. Igsoon, the antidote of all these things is to surrender your life. Remember, in the biblical language, surrender, it means victory. Ayaw tuguti nga kanang tao sa inyong palibot, mao na mo define sa inyong ginabuhi, pasagi na sila, dili na may makaluwas mo, dili na sila may maka-change sa imo. O surrender lang kita sa Ginoo. Ato itugyan ang tanan nato. Handom pangaliyas sa Ginoo. Let us pray. Our Father in heaven, Ginoo, among itugyan, surrender ang among kinabuhi. Daghan kaming mga bisyo, dili maayo nga lifestyle. Salamat o Diyos, na imo kaming gipahinumduman, nga kami day kini among lawas imong templo. Ug imo kaming gipalit, gilukat, pinagi sa imong dugo, pinagi sa imong kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross. Salamat kay Ginoo niya na nga kamaturan. Salamat Ginoo, ikaw nagasulti ka namo niining kamaturan. Busa o Diyos among gitugyan. Doon na may mga kaubanan diya, doon na may mga higala kapag laom. Nga nag-struggle sa ilang kinabuhi, di pa nila mabiyaan ang pagkaon ni mga dulumtanan. Mga baboy yun sana, diya, iro, sigbin, yun sana nga pagkaon, Ginoo, hinaot, na pinaagi sa imong grasya, kaluoy, pagtabang ka namo, amo ka nang mabiyaan. Kaya diya kanimo, wala imposible. Gasad ikaw, sa Marcos 11:24, kung nun sa among pangayoon, pinagis, amo ganintuan, ug maangko na mo diri kini, kay imo man ang gisaad. Amo ka nang ang i-claim nga saad, o Diyos. Salamat, Amahan, nga ikaw usab nagadawat ka namo, taliwala nga kami makasasala. Salamat kay Ginoo. Salamat ikaw, magahatag ka namo sa bag-ong kinabuhi. Ug kami, kining kamaturan nga among nabalaan karon, among sulayan sa pagkinabuhi. Kaya importante mao ang pagkinabuhi niining butang nga among nabalaan sa imong nga uyon sa imong kabuton. Amo kining giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.